Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Kumusta kayo? Kumusta po tayong lahat? Isang linggo naman po ang dumaan sa ating mga buhay, and alam ko na lagi tayong masaya dahil ang Diyos ay laging nagpapakita na mahal niya tayo. Salamat sa Panginoon dahil lahat tayo ngayon ay nag-join para mag-worship sa Kanya at pasalamatan siya sa Kanyang ginawa sa ating buhay. Ngayong araw na to, let's worship Him. Awitan natin siya na may kagalakan sa ating mga puso. Pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil minahal niya tayo. Hindi tayo niya pinabayaan sa anumang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. So let's worship Him. Lord, it was you. You created the heavens, and Lord, it was your hand that put the stars in their place. Lord, it was your voice that commands the morning, even oceans and the waves bow at your feet. Lord, who am I compared to your glory? Ooh, Lord. And Lord, who am I compared to your majesty? 'Cause I'm your beloved, your creation, and you love me as I am. You called me chosen for your kingdom, and ashamed to call me your own. 'Cause I'm your beloved, your creation, and you love me as I am. You called me chosen for your kingdom, and ashamed to call me your own. 'Cause I'm your beloved. I'm your beloved, your creation, and you love me as I am. You called me chosen for your kingdom, and ashamed to call me your own. 'Cause I'm your beloved. Yes, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagmamahal. Thank you, Panginoon, dahil hindi mo kami kinahihiya. Natawagin niyo kaming anak. Salamat po, Panginoon. Jesus. Amen. Panapakan natin na malakas ang Panginoon. Let's continue to worship our God. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi araw-araw natin pupurihan ang Panginoon. Araw-araw natin siyang awitan at sambahin sa ating buhay. Let's continue to worship Him.
continue to sing praises to Him. Kaluwalhatian, kataas-taasan Ikaw, Panginoon. Kamangha-mangha, kahit ganda-ganda, Ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos inibig ko, ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Lapitan ni Jesus, ang iyong nakikita. Makapangyarihan, mapakailanman, Ikaw ang Panginoon. Yes, Panginoon. Walang hanggan naman, lagi kong kasama, Ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos inibig ko, ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Lapitan ni Jesus, ang iyong nakikita. Diyos inibig ko, ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Lapitan ni Jesus, ang iyong nakikita. Yes, Panginoon, You are so great. Mapagmahal, nagbibigay ng hope, nag-protect sa amin, Panginoon. Yun dahil mahal mo kami. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na yun. Salamat sa pagmamahal na binigay mo sa amin lahat. Walang makakapantay sa iyo. Kadakilaan sa aming buhay. Panginoon, as we listen your word today, bigyan mo kami ng malawak na pag-isip. Soft heart, Lord, na tanggapin ko ang iyong word na ibibigay mo today sa amin para ma-apply namin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Isang pinagpalang araw sa bawat isa. Muli, isa na namang pagkakataon ang binigay ng Diyos sa atin upang mapakinggan at matuto tayo mula sa salita niya. Noong nakaraang 2 linggo, ating pong natutunan na ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila at walang anumang mga bagay o pangyayari sa buhay natin ang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At isa sa mga napakagad na katotohanan, ang ating natutunan na kapag tayo ay umiibig o nagpapahayag ng ating kabutihan sa ating kapwa, mahalaga na matutunan natin na hindi humingi o maghintay ng anumang kapalit. Sapagkat ang humihingi ng kapalit sa kanyang ginagawang kabutihan ay hindi umiibig, kundi siya ay nagnenegosyo.
Ang isang negosyante, kapag naglabas yan ng 1,000, inaasahan niya na may babalik sa kanya at doble pa. Sa pag-ibig ng Panginoon, hindi po ganun ang itinuturo. Kaya sa araw na ito mga kapatid, dadalhin ko kayo sa salita ng Panginoon na kung saan ang salita ng Panginoon na magtuturo sa atin kung maging sino dapat tayo, lalo na sa ating kapwa. Diyan po sa ating mga simbalay, kung meron po tayong mga Biblia, sa lahat po na nakatunghay po sa ating mga simbalay. Kung may Biblia po kayo, sabayan niyo po sa pagbukas ng ating Biblia. At buksan po natin ang salita ng Panginoon sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 37. Ito po ang nakasaad. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay. Nagkataong dumaan ang isang paring Hudyo. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Libita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat, at binindahan, pagkatapos isinakay ang lalaki sa kanyang asno, at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan. At sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita sa pagbabalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. Mapasin po natin sa salita ng Panginoon, may isang tao po doon na dalubhasa sa kautusan. So pag sinabi pong dalubhasa, magaling, may alam, at mataas ang pinag-aralan. Dalubhasa. Sa ibang translation, ang tawag sa kanila ay iskriba. Pero dito sa binasa natin, isang taong dalubhasa sa kautusan. Na nagtanong kay Jesus kung paano niya makakamta ng buhay na walang hanggan. Tinanong siya ng Panginoon, ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon? Ang kautusan. Alam ng taong dalubhasa ang kanyang isasagot. Sabi niya dito, ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. At nasabi ng Panginoon, tama ang sagot mo. Umayo ka at gawin yan at ikaw'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, nagtanong muli ang taong dalubhasa, sino naman ang aking kapwa? Sabi ng Panginoon Jesus, may isang taong maglalakbay mula sa Jerusalem patungong Jericho. At ito'y hinarang ng mga tulisan sa daan, binugbog, hinubaran, at iniwan na halos patay.
At may 3 taong napadaan dito sa lugar na kung saan binugbog yung taong naglalakbay. Unang taong dumaan dito ay yung paring Hudyo. So, konting kaalaman, itong mga paring Hudyo, sila po yung lingkod ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, sila yung tinatawag na ministro, pastor, na kung saan sila yung tagapanguna ng Diyos na kumakatawan sa sambahayanan sa harapan ng Diyos. Sila ang nagsasagawa ng mga ritual at seremonya na may kinalaman sa reliyon. Na kung saan ay kung makikita natin na isa rin sila sa inaasahan na tutulong doon sa taong binugbog o doon sa taong nangangailangan sa mga oras na yon. Pero kung mapapansin po natin, in verse 31, dumaan lamang yung paring Hudyo. Siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Hindi niya hinintuan upang tulungan yung taong nabugbog o nangangailangan. Marahil may rason ang paring ito. Marahil siya ay nagmamadali papuntang templo upang magmensahe o may mas mahalaga siyang gagawin. Hindi niya siguro, inisip niya rin, hindi niya naman kaano-ano ang taong nabugbog. Although ang taong ito ay kalahin niya. Kasi ang paring ito ay isang Hudyo at itong taong nabugbog ay isang Hudyo rin. Pero dahil hindi niya kamag-anak o hindi niya kaano-ano ang taong nabugbog, kaya ito ay kanyang hindi pinasin, iniwan. Marahil isa pa sa iniisip ng paring ito na isa lamang kaabalahan kung tutulungan niya pa ang taong ito. Sa panahon po natin ngayon, nakakalungkot po isipin mga kapatid na may mga tao, may mga leader tayo na kadalasan halos sila yung nilalapitan ng mga taong nangangailangan. Pero napakahirap sa mga leader na ito na i-extend yung kanilang kamay sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pangalawang taong dumaan sa pinangyarihan ng pambubugbog ay ang Levita. Mga Levita naman, munting background lang sa kanila, isang taong buhat sa lipi ni Levi. So noong unang panahon, ang lahat ng pare ay kailangan manggaling sa lahi ni Levi. No? Ay sila yung mga katuwang ng pare sa papalaganap ng gawain sa church o sa simbahan, sa templo. Sila din ay masasabi nating sa panahon natin ngayon na mga church leaders, pastor, mga helper ng pastor, mga deacons, mga youth leader, na kung saan ay tumutulong sa pastor upang isagawa ang mga gawain sa church. Pero mapapansin natin, katulad ng pari na nauna, tiningnan lang at nagpatuloy sa paglalakad ang Levitang ito. Sa panahon po natin ngayon, marami pong nagsasabing, church worker ako, lingkod ako ng Panginoon, iniibig ko yung Panginoon. Pero ang nakakalungkot po ay hindi nakikita sa gawa. Dinaanan niya lang yung taong nakahundusay. Bakit kaya hindi tinulungan ng Levitang ito yung taong nangangailangan? Rason, marahil, itong Levita ay nagmamadali din papuntang templo katulad ng pare. Dahil may gagampanan siyang tungkulin. Siguro part siya ng praise and worship. Malilit na. Galit na ang worship leader. Di ba sa sitwasyon natin, sa panahon natin ngayon, may mga ganyang sitwasyon, di ba? Magmamadali ka kasi late ka na. Kaya, masigit na nakikita mo yung pagiging late mo kasi doon sa actual na nakikita mo na may taong nangangailangan ng tulong mo. Ibabaliwala mo yun. Nakakalungkot po isipin po mga kapatid na may mga ganitong klaseng kaisipan na nagiging isang sagabal ang pagtulong sa kapwa sa mga bagay na ginagawa natin. Siguro isa rin sa nakikita ko rito sa Levitang ito, isang malaking kaabalahan kung tutulungan niya yung tao. At baka isa pang iniisip ng rason ng Levitang ito,
Ano mapapala ko kung tutulungan ko ang taong ito? Hindi ko naman siya kano-ano. No? Isa pong katotohanan din po mga kapatid na minsan, hirap tayo mag-extend ng tulong sa ating kapwa. Lalo na kapag alam natin na wala tayong mapapakinabangan. Lalo na pag wala tayong makukuha ang kapakinabangan. Masakit po siya na katotohanan pero kailangan natin malaman na may ganito pala. May ganito palang pangyayari. May ganito palang kaisipan. Na dapat lahat ng kilos may mapapala, may matatanggap, may makukuha bago tumulong o kumilos. Nakakalungkot. At tayo sa salita ng Panginoon, ang pangatlo na dumaan na tao dito sa lugar na pinangyari ng binugbog ng mga tulisan ay ang Samaritano. Yung mga Samaritano, ito yung itinuturing ng mga purong Hudyo na mababang uri. So, sa lugar nila, half-breed kung tawagin. Kasi hindi sila purong Hudyo. Mga nalahian lang. Kaya hindi nakikipaghalubilo ang mga Samaritano sa mga purong Hudyo. May discrimination, may border, may nakaharang. Pero bakit ang Samaritanong ito ay nag-extend ng tulong sa taong binugbog? Kung ating pong babalikan, in verse 33 hanggang 35, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binindahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asto at dinala ito sa bahay panuluyan upang malagaan siya doon. Wow, purihin ang salita ng Panginoon. Purihin ang Panginoon sa buhay ng Samaritanong ito. Napakalaki po ng puso ng Samaritanong ito. Hindi niya inisip kung kamag-anak niya ba ito o kalahi. Ang mahalaga sa kanya ay tulungan niya ang taong nangangailangan. Malaki ang puso ng taong ito sa pagtulong. Hindi lang niya basta tinulungan. Kung mapapansin natin sa word, sa salita ng Panginoon. Hindi lang niya basta ginamot. Hindi niya lang basta dinala sa bahay panuluyan. Kundi binigyan niya pa ng lahat ng pangangailangan. At higit sa lahat, ginawa niya yun ng walang kapalit. Napakalaki po ng puso ng Samaritano. Opo mga kapatid, marahil yung pare at ang Levita ay may puso din. Subalit, makikita natin o mapapakita natin sa ating kapwa ang tunay na pagmamahal kung meron tayong ginagawa. Madali lang kasing sabihin na mahal kita kapatid. Madali lang sabihin, I love you. O, sino yung mga nakarinig dyan ng I love you? Kayo po ang makakapagsabi dyan. Na minsan sinasabi natin na mas higit ang pagkilos kaysa sa sinasabi. Madali lang sabihin na mahal kita. Ngunit hanggang salita lang. Kung mapapansin po natin, itong Samaritanong ito, in verse 33, nung nakaramdam siya ng awa doon sa taong nangangailangan, doon sa taong nabugbog, doon sa taong hinubaran, doon sa taong grabe ang sugat dahil sa pambubugbog ng mga tulisan, hindi lang siya nanatili na naawa. Gumawa siya, kumilos siya, may ginawa siya. At ang ginawa niya, nilapitan niya yung taong nangangailangan ng tulong, binuhusan niya ng langis at alak ang mga sugat nito, binendahan, isinakay sa kanyang asno, dinala niya sa bahay panuluyan upang makapagpahinga, makapagpagaling na maayos yung taong nangangailangan, at higit sa lahat, nung pag-alis niya, iniwanan niya ng mga pangangailangan. Wow, napakalaki po talaga ng puso. At bakit ko ba nasabi na napakalaki ng puso ng Samaritanong ito? Dahil ginawa niya po ang lahat ng bagay ng ito doon sa tao na hindi niya kano-ano, doon sa taong hindi niya kilala, ginawa niya yun ng walang kapalit. Bagkus, ang sinabi niya pa in verse 35, kung babasahin po natin, kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. Huh? At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita sa pagbalik ko. Grabe.
Alam mo yun, iniwanan na ng pangangailangan, panggastos. At kung kukulangin pa yun, babayaran niya. Ibig sabihin, pag may babalik pa siya, para siguraduhin lang na maging maayos ang kalagayan ng taong yun ay tinulungan niya. Napakaganda ng puso talaga. Napakaganda. Napakagandang katangian. Napakagandang modelo na dapat natin tularan bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga nasumusunod sa Panginoon, bilang kumikilala at may relasyon sa Panginoon. Dahil sa pagkilos natin, sa pag-ibig natin, sa kapwa natin, ito'y nagpapatunay na iniibig natin ang Panginoon. Dahil ang nagsasabing iniibig niya ang Panginoong Diyos ay umiibig sa kanyang kapwa. Kaya po mga kapatid, ito po ang tanong ko sa ating lahat. Kasama po ako. Saan po tayo sa tatlo? Tayo po ba ay yung paring Hudyo na kinikilalang tagapanguna, leader, na kuminsan ay tinitingala na, inaasahan ng mga taong nasa ibaba, na laging nandyan upang mag-response, magbigay ng tulong, hindi lamang sa mga material na bagay. Subalit, hindi inintindi yung mga taong nangangailangan. O, katulad tayo ng Levita, church worker, pero tiningnan lang ang taong nangangailangan. At iiwan lang din. Aalis lang din, magpapatuloy lang din sa paglalakbay niya. Dahil mas higit na mas mahalaga sa kanya ang kanyang tungkulin at isang sagabal ang pagtulong sa kapwa. O katulad tayo ng isang Samaritanong may buong pusong tumutulong sa nangangailangan at higit sa lahat, hindi naghihintay ng anuman tayo. Mga kapatid, mahalaga po na malaman natin kung ano po ba talaga tayo. Dahil mahirap po sumunod sa kalooban ng Diyos na iniibig natin ang ating Diyos kung hindi natin iniibig ang ating kapwa. Ngayong panahon ng pandemya, nandito pa rin tayo, pandemya pa rin, na halos parang nagiging new normal siya, pero normal na rin talaga sa atin. Napakaganda na maging tayo ay maging isang mabuting Samaritano. Na hindi inaasahan ng mga tao na tayo pala ay tutulong sa kanila. Hindi mas sa material ng mga bagay, kundi ang may bahagi ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila ay isang napakagandang bahagi, isang bagay na kailangan nilang matanggap. Kaya doon lamang natin mapapatunayan na umiibig tayo sa Diyos kapag iniibig po natin ang ating kapwa. At mapapatunayan natin yun sa ating paggawa. Katulad ng Samaritano. Mga kapatid, i-assess po natin ang ating mga sarili. Alamin natin kung ano po ba talaga tayo. Kung tayo po ba ay totoong nakikipagkapwa-tao o nakikipagkapwa-tao lamang tayo dahil may pakinabang tayong makukuha. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon sa araw na ito ay siyang nagbukas sa ating mga puso at ating kaisipan na kung tunay nating iniibig ang ating Panginoong Diyos, ibigin natin ang ating kapwa. Gaya ng isang Samaritano na hindi niya inisip kung sino tong tutulungan niya, kung kamag-anak niya ba to, kung kalahi niya ba to, kung sino man to. Hindi niya inisip yun. Ang inisip niya, maiparamdam niya yung kindness, yung pag-ibig sa pamamagitan ng paggawa. Mahalaga po na matutunan natin. Mahalaga po na maging taglay natin ang pagiging isang mabuting Samaritano. I-assess po natin ang ating sarili. Dahil pag tinaglayin po natin ang pagiging isang Samaritano, makikita natin sa ating paligid na ang tunay nating mga kapwa ay yung mga nangangailangan. Purihin ang salita ng Panginoon sa araw. Manalangin po tayo.
Ama naming Diyos, itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga karakter, sa mga tao na nandito, Panginoon, sa iyong salita, Lord God, na kung naging modelo upang kami, Lord God, ay matuto. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na taglayin namin ang isang pagiging mabuting Samaritano na nagkakaroon, Panginoon, ng pakialam sa kanyang kapwa, Panginoon, Lord God. Na ipiparanas ang pagmamahal at upang mapatunayan na kayo ay aming iniibig, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa araw na ito. Ang salita mo, ang siyang patuloy na lumago sa aming mga puso't isipan upang sa lahat ng aming gagawin, ang mga sinasabi mo ang mangunguna. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.